For the sign of fire sign, please. For the sign of fire sign. Okay, let's start your reading. Pa-comment ako dyan guys sa baba. Kahit ano, basta positive. Ace of Cups, the Devil. Major Arcana, the Devil. That is Capricorn energy. Kunin natin yung side naman ng person na kakonect mo. Queen of Wands and the Nine of Wands. Ito hindi ko alam kung saan ka makaka-relate dito, but I feel like, you know, some of you, pwedeng dito ka sa side dito, makaka-relate. The Ace of Cups, I feel like you do love this person. The problem is, alam mong, narcissist itong taong ito, or vice versa. Maybe you are being the one na nagiging narcissist dito sa person na ito. Okay? Kahit anong pangit sa kanya or hindi maganda sa ugali niya, tinatanggap mo or minamahal mo. The Ace of Wands because might be there's a lot of passion. Pwede medyo sarado utak mo pagdating dito sa bagay nito. Na although, oo, may mga ginagawa siyang hindi maganda, parang hindi, may acceptance or alam mo namang magbabago or nandun yung pag-iisip mo na hindi, mababago pa to, etc. The Queen of Wands is, I can see a connection or communication sa inyo or maybe relationship, pero I don't feel like healthy because I can see your person na may kakonect siyang iba. And with the Nine of Wands, I feel like pwedeng hindi niya ino-open or sinasabi sa iyo ito. Masyadong defensive itong person na ito. And I feel like you do have clues already. May, alam mo na yon, nararamdaman mo yon, pero mas pinipili mong wag pakinggan, wag intindihin, at wag pansinin. Okay? So, tell me more. What's with the fire sign? Okay, wait lang. For the fire sign, please. Fire sign. Okay. Hindi ko ito kukunin masyadong marami. You do have the King of Swords. Oh, your cards are acting weird, ha? They're really acting weird. You do have here the Emperor and the Four of Pentacles. Okay. The World is here, Knight of Pentacles, and the Ten of Wands. The King of Pentacles is at the bottom of the deck. I feel like some of you I don't know, I can see that some of you hindi mo na ganun kamahal yung taong ito. Hindi, mas mahal mo na yung sarili mo, but the problem is maybe money matters. So kung kayo ay magkarelasyon, pwedeng hindi mo siya magawang iwan because of, you know, anong meron, parang yung iba, lalo na kung siya ang provider sa connection. So parang ang hirap naman iwan or alisan itong relasyon na to kasi siya yung nakakapag-provide sa akin, siya yung nagbibigay sa akin ng gato ganyan. So, medyo mahirap. And with the Four of Pentacles, yeah, I feel like you're thinking about yourself, pero parang wala kang magawa. Kaya, might be, and maybe may mga tao sa paligid ninyo, maybe, lalo na kung you're married, maybe there's children na nagiging dahilan para kailangan gamitin mo yung utak mo for now na
Ito mga bagay na ito or mga taong ito ang importante sa'yo. So, kahit alam mo na may kakonect na itong iba or may mga ginagawa siyang kalokohan, maybe you're still there. Malakas pang amoy mo na may karelasyon or kakonect tong taong to, and maybe malakas ang intuition mo, malakas ang pakiramdam mo. But with the Queen of Swords, hinahayaan mo na lang or binabaliwala mo. Especially kung ilang beses naman na niyang ginawa yon. Okay. The world is here, so this person is being more open pagdating sa pakikipag-connect sa iba. And with the Knight of Pentacles, I feel like there's this feeling na kailangan ka niya or nararamdaman niyang kailangan ka niya. Kaya kung ano yung mga kailangan or kaya siya nagpo-provide or nagbibigay, and it is because alam niyang kailangan ka niya. Lalo na kung may family na involved sa inyong dalawa. So, ayun, kaya siya nagbibigay ng money, ganyan, stuff like that. Dahil feeling niya, para magawa mo yung trabaho mo, etc. Yung dapat mong gawain pagdating sa connection or relationship na ito. But the Ten of Wands, itong person na to, alam niya sa sarili niya, hindi niya kaya mag-isa Diba? Gustuhin man niyang i-end ang connection, pero alam niyang hindi niya kaya mag-isa. Kasi in reality, oo nga, nabibigay niya lahat ng mga kailangan, etc. Pero, with regards sa mga bagay na naibibigay mo para sa kanya, nakikita niya yon, yung mga bagay na ibinibigay mo sa kanya. So, what will happen in the near future para sa inyo? Over the Queen of Cups, the King of Cups, the Star, Nine of Pentacles, Temperance, the Moon, Ten of Pentacles, the Ten of Pentacles, Queen of Swords. Bottom of the deck is the Eight of Swords. Honestly, ang connection ninyo hindi ko nakikitang nag-end or natatapos. Why? Kasi this person is still giving you what you need. Binibigay niya pa rin ang mga pangailangan or mga bagay na kailangan mo. And I feel like mataas ang pangarap mo pero hindi ko nakikitang ina-actionan mo ito. Like, no. Yung iba naniniwala na lang sa swerte, ganito ganyan, but there's no action regarding doon. May pangarap ka pero hindi ko nakikitang inaabot mo dahil nag-i-stay ka sa isang connection or sa relationship na pwedeng marami kang idea or dream na hindi mo maisakatuparan habang nandito ka sa relasyon or sa connection na ito. In the future, with the King and Queen of Cups, there's this feeling na parang hinahayaan mo na lang kung saan ka dalhin ng tadhana, parang ganun. And you're giving up pagdating sa person na to, parang hinahayaan mo na lang din siya na mag-take over sa buhay mo. The Temperance is here, Sagittarius energy. Siya ang nagkocontrol ng happiness mo. Depende sa actions niya, depende sa mga gagawin niya, kung ano makakapagpasaya sa'yo. This person is manipulating you. Nakakita tayo ng pagmamanipula sa kanya. Diba? I'm seeing here a player. A person who would play and play and play. Paglalaroan ka lang niya. Hanggat nakikipaglaro ka, di makikipaglaro din siya. This person with the Moon,
There's a lot of secrets. Hindi ko nakikita tatapusin niya na itong sikretong ito. The secrets is still there. And, katwiran niya, at least nabibigay niya yung mga kailangan mo, mga dapat or para sa'yo. Pero, medyo mababa na yung tingin ng taong ito sa'yo kasi parang feeling niya na ano kanya parang nakokontrol ka niya sa kanya mga galamay, kung tawagin. 'Di ba? And, yeah. Para kang nasa isang hawla Mga ibon na nasa isang hawla. Magaling kang lumipad, marunong ka dyan. You can go and reach your dreams. No? Actually, kaya mong makuha lahat ng mga kailangan mo. Pero, mas nakikita mo na itong taong ito, napoprovide niya yung mga kailangan na yun sa'yo ngayon. So, parang natatakot ka na lang rin umalis or mag-take ng risk kasi mas madali ito, no, na i-provide niya kaysa yung humanap ka ng sarili mo. And, itong taong to marami tong insecurities So, pag hindi ka okay, nagiging masaya siya kasi parang yung mga insecurities niya na ilalabas niya sa'yo. Anyway, the 7 of Wands, this is the advice for you. The 5 of Wands and the 4 of Cups is also the advice for you. If you will always be dreaming, kung mananaginip ka lang, hindi ka magigising sa katotohanan, na di wala akong nakikita pagbabago sa buhay mo. You want changes, ikaw ang gagawa ng changes na yan. Hindi ang tadhana. Dahil ang tadhana, ito, guidance na ito, itong tarot reading na to, guide lang to. Ikaw pa rin ang action sa buhay mo, di ba? So, kahit pa masasabi ko dito na kaya mong ma-reach yung pangarap mo, yung dreams mo, kung hindi mo naman a-actionan, paano mo maaabot? Magiging mahirap, oo. Marami kang makakalaban, oo. Pero, at least, kung sisimulan mo, may pag-i-start, dadating ang time, marireach mo rin yung pangarap na yun na gusto mo. With the 7 of Wands, this is someone na nagtitake control sa buhay niya. And kung saan mo gusto mapunta. So, kung gusto mo mag-stay lang dyan, choice mo na yun. Okay? So, yun yung advice. Thank you for watching, guys. I love you all. Please do like and subscribe to our channel. Help our channel grow. Yan, by subscribing and hitting the notification bell. Thank you for watching, guys. I love you all. And bye-bye.